May dalawang napakaganda at kaibig-ibig na anak na babae si Jihye. Bukod pa rito manugang din siya sa isa sa pinakamayayamang pamilya ng tycoon sa Korea. Kahit sinong makakita sa kanya humahanga sa perpektong buhay niya pero wala namang nakakaalam na laging nasa impyerno pala ang buhay ni Jihye. Araw-araw siyang binubugbog at sinasaktan ng asawa ni Jihye. Kahit nung malapit na siyang manganak binugbog pa rin siya ng asawa niya kaya nakunan siya. Pati yung biyenan niyang babae hindi rin maganda ang ugali. Sa tuwing may pagkakataon pinahihirapan at sinisigawan siya nito. 7 taon siyang namuhay sa pamilya ng asawa niyang walang puso pero ngayon ayaw na niyang magtiis. Gusto na ni Jihye na pagbayarin ng asawa at biyenan niya sa kalupitan nila. Dati siyang sikat na MC at may magandang kinabukasan pero pagkatapos magpakasal binitawan niya ang trabaho niya para mag-alaga na lang ng pamilya. Pero hindi pala ganoon kasimple ang buhay sa mayayamang pamilya tulad ng inakala ni Jihye. Mulat sa pulmi na maliit na siya ng biyenan niyang si Jisan dahil galing lang siya sa mahirap na pamilya. Akala ni Jisan gusto lang ni Jihye kunin ang ari-arian nila kaya naisip niyang sinadya ni Jihye na akitin ang anak niya. Kaya naman palagi siyang naghahanap ng paraan para pahirapan si Jihye. Bawat gabi bago matulog kailangan ni Jihye maghanda ng isang tasa ng mainit na tsaa. Tapos kailangan niyang personalitong dalhin sa kama ni Jisan at mag-good night bago siya matulog ng mapayapa. Ito ang batas sa pamilya ng asawa niya pero hindi pa ito sapat. Bago matulog sasabihin ni Jisan kay Jihye kung ano ang gusto niyang almusal kinabukasan. Tapos papagisingin niya si Jihye ng maaga para ihanda ang lahat. Dahil pinili niyang magpakasal sa isang mayamang pamilya wala siyang nagawa kundi lunukin ang lahat ng pait. Para makabili ng hilaw na isda na gusto ni Jisan kailangan niyang mag-set ng alarm ng alas 4 ng umaga. Maaga siyang gigising at tatakbo sa isang seafood market sa ibang lungsod para mamili ng pinakasariwang isda. Pag-uwi niya bawal siyang magpakuha sa katulong kundi kailangan niya itong lutuin at ihanda sa mesa ng sarili niya. Sa kabila nito iniisip pa rin ni Jisan na obligasyon lang yun. Ang asawa naman ni Jihye si Taewak mas grabe pa. Ibang-iba siya nung nanliligaw pa lang. Halos hindi umuwi si Taewak tuwing gabi. Bihira lang umuwi at kung sakali man lasing. Hindi lang kailangang magkunwari ni Jihye na walang nangyari kundi kailangan pa niyang ihanda ang damit at kurbata ni Taewak at gisingin siya para pumasok sa trabaho. Gusto ni Jihye tanungin ng asawa niya kung bakit siya ginaganoon pero sinabi lang ni Taewak na ganyan din ang dinanas ng mga nauna niyang asawa. Tapos sinabi pa niyang masanay na lang si Jihye. Galit na galit at malungkot si Jihye. Gusto niyang magsumbong kay Jisan pero palihim lang na sumasang-ayon si Jisan sa ginagawa ng anak niya. Inisip ni Jisan na pakialamera si Jihye. Bukod pa rito sinasadya ni Jisan na hindi gamitin ng katulong at si Jihye ang pinapalinis sa bahay mag-isa. Sa kabila nito nagtiis pa rin si Jihye. Nung hindi na talaga niya makaya nandoon lang siya naglakas loob na ilabas ang galit niya sa tasa. Nagtiis si Jihye ng ganyan para sa dalawa niyang kaibig-ibig na anak. Araw-araw bukod sa pagsilbi sa pamilya ng asawa niya kailangan niya ring asikasuhin ang pag-aaral ng mga bata at sunduin sila. Pero itinuring niya itong kaligayahan dahil sa pamilyang walang puso na taang 2 bata lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Pero may hindi inaasahang nangyari. Nakinig si Taewak sa payo ng nanay niya at gusto niyang tumakbo bilang counselor para magkaroon ng magandang imahe. Sinadya ni Taewak na mag-imbita ng media para interviewin siya. Inutusan pa niya si Jihye na isama ang anak nila. Alam ni Jihye kung anong klaseng tao si Taewak kaya ayaw niyang sumama pero wala siyang karapatang pumili. Nung nalaman ni Jihye na ang mag-i-interview kay Taewak ay ang kapatid ng sister-in-law niya sinadya niya itong tawagan para humingi ng tulong. Umasa si Jihye na hindi ipapafocus ng kapatid ng sister-in-law niya ang camera sa 2 bata. Tutal tumatakbo sila bilang counselor. Kaya nag-alala si Jihye na baka may masamang mangyari sa 2 bata. Pero ang sister-in-law niya inasar pa si Jihye sa pagiging babaeng nagpakasal sa mayaman. Kung kailan lang daw kailangan doon lang tumatawag. Palaging sinisisi ng sister-in-law niya si Jihye. Nang marinig yun nakonsensya rin si Jihye. Kaya ginamit niya ang dahilan ng pagbili ng pagkain para palihim na umuwi sa nanay niya para bumisita. Minamaliit ni Jisan ang pamilya ni Jihye at natatakot siyang baka magdulot ng kahihiyan. Kaya pagkatapos nilang ikasal hindi niya pinayagan si Jihye na bumisita sa nanay niya. Alam ng nanay ni Jihye na may 2 siyang kaibig-ibig na apo pero hindi pa niya sila nakikita. Wala nang nagawa si Jihye kundi kunin ang telepono niya at ipakita sa nanay niya ang mga magagandang litrato ng 2 anak niya. Sa araw ng interview kahit nangako ang sister-in-law ni Jihye natutulong sinadya ni Taewak na ipakita sa mga reporter kung gaano niya kamahal ang pamilya niya kaya hindi niya muna inusap si Jihye at basta na lang inilabas ang mga larawan ng 2 bata sa harap ng media. Sa puntong ito talagang nagalit si Jihye. Naalala niya ang lahat ng tiniis niya sa loob ng 7 taon. Ang lahat ay para protektahan ng 2 bata pero sobrang walang hiya si Taewak. Nagdesisyon si Jihye na huwag nang magtiis pa.
Nagsimula na si Jihei magplano ng kanyang paghihiganti at dumating ang pagkakataon para makatakas siya sa sitwasyon na ito. Hindi inaasahan tinawagan siya ng biyenan niyang lalaki si Manho para magkita sila ng pribado. Sinabi niyang ipasa na niya ang negosyo ng pamilya at pumunta sa kumpanya para kunin ang posisyon bilang CEO. Palagi niyang nararamdaman na hindi simple si Jihei. Sa paglipas ng mga taon nakita niya ang pagtitiis at sakripisyo ni Jihei. Ang tanga niyang anak gustong tumakbo bilang counselor kaya umasa siya na si Jihei ang magpatakbo ng negosyo at magtayo ng karera para suportahan ang anak niya. Aba hindi pwedeng palampasin ni Jihei ang ganoong pagkakataon. Hindi na siya nag-isip pa at pumayag sa hiling niya. Mula ngayon maghahanda na siyang kunin ang kumpanya ng paunti-unti at pagbayarin ang lahat ng kahihiyang dinanas niya sa loob ng mga taon. Para ipakita ang respeto niya kay Jihei, inutusan din ni Manho ang lahat ng senior directors ng kumpanya na sumalubong sa kanya sa bago niyang posisyon. Tungkol naman sa bayad pinsala sinabi ni Jihei na gusto lang niya ng ilang shares ng kumpanya dahil sa ganoon lang siya makakaunti-unting makakakuha ng kontrol sa kumpanya at makukumpleto ang plano niyang paghihiganti. Hindi nagalit si Manho nang marinig niyang sinabi yan ni Jihei kundi masaya pa. Hindi niya inaasahan na may ganoong kalaking ambisyon si Jihei. Lubos niyang sinusuportahan ang tapang at lakas ng loob ni Jihei pero para subukan ang tunay niyang kakayahan nagdesisyon siyang ipamahala muna sa kanya ang isang hotel. Kung makakamit ni Jihei ang mataas na resulta hindi magiging problema ang mga shares o iba pa. Sa wakas nakapasok na si Jihei sa sarili niyang opisina. Doon niya lang naramdaman na unti-unti nang natatapos ang impyernong buhay na tiniis niya sa loob ng 7 taon. Samantala hindi pa rin alam ni Jisan ang tungkol dito. Mayabang at agresibo pa rin siya sa kalye. Nung lumabas siya hindi inaasahang nakita niya ang dati niyang manugang. Nang makita niyang hindi siya binati ng dati niyang manugang agad na hindi natuwa si Jisan. Sinigawan niya ang dati niyang manugang dahil sa pagiging bastos. Akala ni Jisan kahit nahiwalay na ang babae sa anak niya dati niya pa rin itong manugang kaya kailangan siyang batiin kapag nagkita sila. Pero ang dating manugang hindi nagpakita ng respeto at sinigawan si Jisan na baliw tapos umalis na. Galit na galit si Jisan. Balak niyang umuwi at ibuntun ang galit niya kay Jihei pero ngayon alam na niya na si Manho ang nag-promote kay Jihei bilang CEO ng kumpanya. Agad siyang pumunta kay Manho para magtanong at gusto pa niyang saktan ang asawa niya. Galit na galit si Manho. Hindi na niya kayang tiisin pa ang baliw na babaeng ta. Pagkatapos siyang saktan ng asawa niya pumunta si Jisan sa anak niya para manggulo. Sinabi niyang ang manugang ay dapat manatili sa bahay para mag-asikaso at mag-alaga sa mga bata. Naglakas loob daw si Jihei na pumasok sa trabaho sa kumpanya nang walang pahintulot niya. Hindi raw ito katanggap-tanggap sa kanya pero nakalimutan niya ang isang bagay, ang taong nasa likod ni Jihei ay ang asawa niya si Manho. Paano hahayaan ni Manho na magpakabaliw ang babaeng ta? Sinabi ni Manho na siya ang amo ng pamilyang ta. Kapag nagdesisyon na siyang papasukin si Jihei sa kumpanya walang sino man ang makakapagbago nito. Kahit galit si Jisan wala siyang magawa kay Jihei. Hindi alam ni Jisan na nagsisimula pa lang ang paghihiganti ni Jihei. Pagkatapos nito pagbabayaran ni Jihei ang lahat ng kahihiyang dinanas niya sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taong pagtitiis na intindihan ni Jihei na ang pinaka-nakakainis kay Jisan ay ang pagkawala ng kanyang mukha sa harap ng mga babaeng kaibigan niya. Para parusahan si Jisan syempre hindi nagdalawang isip si Jihei na gumamit ng anumang paraan. Kaya pinigilan ni Jihei si Jisan na magbigay ng VIP card ng hotel sa kaibigan niya. Galit na sinigawan ni Jisan si Jihei pero lalo lang itong nagdulot ng kahihiyan kay Jisan. Sa sobrang galit tumaas ang presyon ni Jisan pero simula pa lang ito ng plano ng paghihiganti ni Jihei. Tapos si Jisan naman ang tinarget ni Jihei. Inutusan ni Jihei si Mira na maging especially iya niya pero may suporta si Mira kay Jisan kaya hindi niya pinansin si Jihei. Diretsong tinanggihan ni Mira ang hiling ni Jihei. Kalmado lang si Jihei dahil inasahan na niya ang lahat. Naglabas si Jihei ng isang set ng dokumento. Sa loob nito ay ang ebidensya na nag-embezzle sina Mira at ang boyfriend niya ng ari-arian ng kumpanya. Kung hindi papayag si Mira ipapalabas ni Jihei ang ebidensyang ta. Dahil sa banta ni Jihei napilitan si Mira na magpalit ng panig. Mula noon si Mira na ang naging especially iya na inayos ni Jihei para kay Jisan. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito pakiramdam pa rin ni Jihei na hindi pa ito sapat. Tapos inutusan ni Jihei si Jisan na bayaran ang lahat ng gastos niya sa hotel dahil gumagastos si Jisan ng bilyon-bilyong won sa hotel taon-taon. Sa ganoong paraan hindi makakagawa ng kita ang hotel. Baliw na baliw si Jisan. Sa pamilya nila ang hotel kaya pwede niya itong gamitin kahit anong gusto niya. Ininsulto pa ni Jisan si Jihei na taga-probinsya at hindi raw makakaintindi sa mamahaling pamumuhay ng mayayaman pero itinaas ni Manho ang 2 kamay niya sa pagsuporta sa ginagawa ni Jihei. Mas hinangaan pa niya ang pagiging desidido ni Jihei. Nang tiningnan niya ang asawa niyang nasa tabi niya na pabuntong hininga lang si Manho.
Bakit babae rin si Jisan pero napakalaki ng agwat nila ni Jihye? Dahil sa matigas na paninindigan ni Manho, wala nang nagawa si Jisan kundi lunukin ang galit niya. Hindi na siya kasing majestic tulad ng dati dahil natatakot na siyang saktan ulit ni Manho. Ang hindi inasahan ni Jihye ay kahit pumayag si Mira na maging especially iya ni Jihye, sa likod niya sinabi ni Mira ang lahat kay Jisan tungkol kay Jihye. Alam ni Jihye ito pero hindi siya natakot dahil lahat ay nangyayari ayon sa gusto niya. Kung malalaman ni Jisan ang lahat, hayagan ang magdedeklara ng digmaan si Jihye kay Jisan. Tapos ginamit ni Jihye ang kapangyarihan niya para ilipat si Mira sa malayong branch. Galit na galit si Jisan nang marinig niya ito. Ang mahirap na manugang na binyuli niya dati naglakas loob na ngayong hamakin siya. Nakita ni Jisan na determinado siyang turuan ng leksyon si Jihye. Dahil sa matinding suporta ni Manho, umupo si Jihye bilang direktor ng kumpanya. Sa unang araw niya sa opisina, sinibak ni Jihye ang senior figure sa kumpanya. Nang marinig ito ni Jisan, agad siyang pumunta sa asawa niya para magsumbong. Sinabi ni Jisan na si Jihye ay bagay lang manatili sa bahay para maglaba at magluto. Paano raw malalaman ng isang taga-probinsya kung paano magnegosyo? Pero hindi nagalit si Manho kundi tumawa pa ng masaya. Sumang-ayon siya sa ginagawa ni Jihye. 5 taon nang nalulugi ang hotel na yun dahil ang mga taong nakaupo lang at nagpapakasaya. Bukod pa, palagi silang naghahanap ng paraan para mag-embezzle ng budget. Hindi pa naglakas loob si Manho na gawin ito kaya ginawa ito ni Jihye para sa kanya. Sa insidenteng ito, mas nakita pa niya na si Jihye ay isang henyo sa negosyo. Para naman kay Jihye, pagkatapos niyang asikasuhin ang mga walang kwentang senior sa kumpanya, agad siyang nag-focus sa pagpapaganda ng kapaligiran ng hotel at pagpapabuti sa kalidad ng pagkain. Nang makita niyang sistematikong nagtatrabaho si Jihye, galit na galit si Jisan. Hinding-hindi papayag si Jisan na apak-apakan lang siya ni Jihye. Kaya naisip ulit ni Jisan ang isa pang maruming trick dahil hindi siya makialam sa mga bagay ng kumpanya. Sisirain na lang niya ang mga bagay ng pamilya. Sinadya ni Jisan na sibakin ang tutor na nagtuturo sa mga bata dati at inimbita si Mira para mga siwa sa pag-aaral ng mga bata, pero hindi pa rin ito sapat para maibsan ang galit ni Jisan. Alam niyang sobrang abala si Jihye sa kumpanya kaya sinadya niyang magtakda ng bagong patakaran. Inutusan ni Jisan si Jihye na gumising ng 3:00 ng umaga para maghanda ng almusal. Kasabay nito, kailangan ding maging responsibilidad ni Jihye ang edukasyon ng bago niyang sister-in-law. Sa kasalukuyan, hindi pa lubusang kontrol ni Jihye ang kumpanya at hindi pa oras para sa paghihiganti, kaya kailangan niyang sumunod. Mula pa lang nung unang dating ni Sohee sa bahay ng asawa niya, napansin na niya ang mapanghamak na tingin ng biyenan niya. Ang dahilan, masyadong rustic daw manamit si Sohee. Nang makita ni Jihye si Sohee, naaalala niya ang sarili niya nung una siyang dumating sa bahay ng asawa niya. Para hindi magkamali si Sohee tulad ni Jihye, sinadya ni Jihye na isama si Sohee para pumili ng mga mamahalin at disenteng damit. Binigyan din ni Jihye si Sohee ng mamahaling imported na kotse. Pagkatapos nito, sinabi ni Jihye kay Sohee ang lahat ng ugali ni Jisan para mabilis na maka-adapt si Sohee sa pamumuhay sa pamilyang ito. Pero nagkamali pa rin si Sohee. Dahil lang nakasuot siya ng sloppy na damit habang kumakain ng almusal, sinigawan na siya ni Jisan. Nalaman nito ni Jihye at mabilis siyang bumili ng angkop na damit para isuot ni Sohee habang nag-aalmusal. Nagtulungan silang dalawa para harapin si Jisan, pero hindi rin umupo lang si Jisan. Para paalisan si Jihye, sinadya ni Jisan na patulugin si Mira sa bahay. Samantala, naglalakad-lakad si Taewak sa bahay na nakapijama. Hindi natakot si Mira sa kahit ano. Eksaktong nahuli ni Jihye ang eksenang ito pag-uwi niya mula sa trabaho. Lumabas na lahat ng ito ay plano ni Jisan. Gusto ni Jisan gamitin ang paraang ito para pilitin si Jihye na mag-resign sa trabaho dahil ang pinakamahalaga kay Jihye ay ang dalawa niyang anak. Sigurado si Jihye na trick ito ni Jisan kaya pinalayas niya si Mira, pero si Mira ay karibal ni Jihye kaya hindi siya madaling pumayag. Sa suporta ni Jisan, lalo pang tumigas ang ulo ni Mira. Ang layunin ni Mira ay nakawin ang posisyon ni Jihye. Para naman kay Taewak, nung nalaman niyang binigyan ng tatay niya si Jihye ng management ng hotel, agad siyang humingi ng maraming pera. Hindi pumayag si Jihye sa hiling ni Taewak kaya sinaktan niya ito, pero nagtiis pa rin si Jihye dahil hindi pa dumating ang oras ng paghihiganti. Sa paglipas ng mga taon, hindi lang umupo si Jihye. Palihim siyang nag-develop ng mga relasyon na makikinabang sa kanya. Ngayon, pinamahalaan ni Manho si Jihye sa isang hotel. Maaga o huli, aapakan ni Jihye si Jisan at Taewak sa ilalim ng paa niya. Hindi naintindihan ni Jihye kung bakit kayang gawin ni Taewak ang ganoong nakakahiya na mga bagay sa harap ng dalawa niyang anak, pero iniisip ni Taewak na hindi siya nagkakamali. Lahat ng nauna niyang asawa ay nagdusa ng ganoon. Sinaktan at sinigawan pa niya si Jihye. Kailangang magkunwari ni Jihye na walang nangyari. Kailangan niyang makipagtulungan sa pag-arte ng matamis na drama ng mag-asawa sa harap ng media.
Pagkatapos siyang binyuli at sinaktan ng asawa at biyenan niya sa loob ng 7 taon, sa wakas nahanap ni Jihei ang kahinaan nila. Nang araw na yun nagpapakilala si Mira ng isang painting kina Jisan at Taewak. Aksidenteng nakita ni Jihei ang eksenang ito. Sobrang tense ang reaksyon ni Jisan at Taewak kaya agad na nagduda si Jihei. Agad siyang nag-utos sa isang abogado na imbestigahan ang painting at talagang nakahanap ng problema. Lumabas na nakipagsabuatan sina Jisan at ang tanggang si Taewak para mandaya sa kumpanya. Pagkatapos nilang bilhin ang dalawang painting na sa murang presyo, nag-quote sila ng mataas na presyo sa kumpanya. Si Mira ang nasa likod ng plano. Dahil dito nadaya ang kumpanya ng bilyon-bilyong won. Sobrang nasisiyahan si Manho sa ipinakita ni Jihei sa nakaraan. Sinabi niya kay Jihei na kung kaya niyang buhayin ang hotel sa loob ng 1 taon, bibigyan niya siya ng 10% ng shares ng grupo. Kung kaya niyang manganak ng isang matabang apo, bibigyan pa niya si Jihei ng 5% ng shares. Pagkatapos makuha ang 15% ng shares, na agad na magiging major shareholder si Jihei ng kumpanya. Para makaganti sa biyenan at masama niyang asawa, kailangang makuha ni Jihei ang mga shares na Sinabi ni Jihei kay Manho ang lahat tungkol sa pagtutulungan ni Taewak at Jisan sa pandaraya ng pera ng kumpanya. Galit na galit si Manho. Pag-uwi niya, sinaktan agad ni Manho ang anak niya. Hindi siya kayang pigilan ni Jisan. Pagkatapos siyang saktan ng tatay niya, puno ng galit si Taewak. Nahulaan niyang si Jihei ang nagsabi sa tatay niya tungkol dito. Kahit na nasa tabi niya pa ang dalawa niyang anak, sinaktan niya si Jihei. Pagkatapos siyang saktan, umalis siyang mayabang. Sa harap ng maliit na bata, kailangang magkunwari ni Jihei na walang nangyari. Nahulaan din ni Jisan na si Jihei ang nagsabi kay Manho tungkol dito. Nung wala si Manho, sinubukan ni Jisan na manggulo sa hapag-kainan pero hindi siya natakot ni Jihei. Sinabi ni Jihei na ayaw niyang pag-usapan ng mga bagay na kay Jisan ngayon. Pati ang pamangkin sa tabi niya inasar si Jisan. Sinabi ng babae na ang pagkain ng tahimik ay batas ng pamilya nila. Galit na galit si Jisan sa dalawa. Ang mahinang manugang na binyuli ni Jisan dati naglakas loob na ngayong maging mayabang sa kanya, pero wala siyang magawa kay Jihei. Hindi man lang makalunok si Jisan ng kanin at umalis sa galit. Ngayon may 10% na ng shares si Jihei. Binilhan ni Jihei ng bagong apartment ang nanay niya. Sa wakas, hindi na siya kailangang mamuhay sa ilalim ng mukha ni Jisan. Malaya nang makakapunta at makakaalis si Jihei sa bahay ng nanay niya. Alam ni Jisan na malakas na si Jihei ngayon kaya hindi niya ito pwedeng galawin muna. Pwede lang ibunto ni Jisan ang galit niya kay Sohee. Bago sila ikasal, sinabi ni Jisan na hindi siya makikialam sa trabaho ni Sohee, pero ngayon binawi niya ang salita niya. Inutusan ni Jisan si Sohee na mag-resign sa trabaho at manatili sa bahay para maging full-time housewife. Alam ni Jihei na ang kasalukuyang sitwasyon ni Sohee ay katulad ng kanya dati. Dahil natatakot siyang hindi makayanan ni Sohee, sinabi ni Jihei kay Sohee ang mga karanasan na natutunan niya sa paglipas ng mga taon. Ang pamumuhay sa pamilyang walang puso na kailangan laging matyaga, naghihintay ng tamang oras para mabawi ang kalayaan. Pero hindi kinaya ni Sohee kahit 1 minuto. Agad na sinabi ni Sohee ang kwentong ito sa asawa niya si Taehan. Agad na pumunta si Taehan sa tatay niya at sinabi ang kwentong ito. Kaya galit na galit si Jisan. Hindi lang niya ginamitan ng nakakainsultong salita si Sohee, kundi palihim pa siyang tumawag sa press para pumunta at tumawa siya at nagsabi ng paninira. Sinabi ni Jisan na si Sohee ay isang walang galang na manugang. Nalaman ito ng amo ni Sohee at nagsimula siyang maghanap ng bagong tao para palitan si Sohee. Hindi inasahan ni Jisan na ang malupit niyang mga aksyon ay magiging sanhi ng pagkakaisa ng dalawang manugang laban sa kanya. Si Jihei na binyuli at sinaktan ni Jisan ay ganap nang nagbago. Si Jihei na ang naging pinakamalaking shareholder ng kumpanya. 3 buwan lang ang inabot ni Jihei para gawing kumikita ang hotel mula sa pagkalugi ng 5 magkakasunod na taon. Sa shareholders meeting, hindi nag-atubili si Manho na purihin ang kakayahan ni Jihei. Sinabi niyang kung patuloy siyang magpapanatili nito, pwedeng humawak si Jihei ng 15% ng shares ng grupo at maging pinakamalaking shareholder. Sa ganoong paraan, mas malapit pa si Jihei sa layunin niya ng paghihiganti. Sa isang iglap, lumipas ang 1 buwan. Sa dedikadong pamamahala ni Jihei, ang hotel ay kumita ng higit sa 500 bilyong won. Sobrang nagulat si Manho. Agad siyang nagpatawag ng shareholders meeting. Sa harap ng lahat, ipinahayag niya ang opinyon niya. Gusto ni Manho na italaga si Jihei bilang vice president at bumoto sa darating na shareholders meeting. Ang mga shareholders na Daishimi na maliit si Jihei ay kumbinsido na ngayon sa kakayahan niya. Lahat ng shareholders ay sumuporta sa opinyon ni Manho. Determinado rin si Jihei na manalo sa posisyong ito. Sa ganoon lang siya makakakuha ng mabilis na kontrol sa kumpanya at makukumpleto ang plano niya ng paghihiganti. Palapit na ang araw ng pag-upo ni Jihei, pero ang walang kwenta niyang asawa nang gugulo ulit.
Palaging palihim na nakikipagkita si Taewak kay Mira. Kahit anong sabihin ni Jihye, tumanggi pa rin si Taewak na umuwi. Para hindi maapektuhan ang promosyon niya, hindi na pwedeng tumahimik lang si Jihye. Pumunta si Jihye kay Mira at tinuruan niya ito ng leksyon, pero matapang pa ring idineklara ni Mira na kukunin niya ang posisyon ni Jihye. Sa puntong ito talagang nagalit si Jihye kaya hinawakan niya ang buhok ni Mira at tinulak si Mira sa lupa para saktan. Binalaan din ni Jihye si Mira, kung maglakas loob ka pang gawin yan hindi kita palalampasin. May suporta na si Manho kay Jihye kaya walang magawa si Jisan sa kanya. Kinailangan ni Jisan na ibunto ng galit niya kay Sohee. Pinilit ni Jisan si Sohee na mag-resign sa trabaho na minahal ni Sohee sa loob ng maraming taon. Kaya kailangan niyang umuwi at maging full-time housewife. Akala ni Jisan makokontrol niya si Sohee, pero hindi niya inasahan na itatalaga ni Manho si Sohee sa kumpanya bilang department head. 2 araw lang kailangang magtrabaho ni Sohee sa 1 linggo, pero ang sweldo niya ay 10 beses pa rin na mas mataas kaysa dati. Pagkatapos malaman ni Jisan, naghanap siya ng dahilan para pahirapan si Sohee. Pinilit ni Jisan si Sohee na dumalo sa lahat ng klase ng walang kwentang klase. Ang layunin niya ay gawing servant si Sohee. Dahil ginamit ni Jisan si Sohee tulad ng isang puppet araw-araw, masyado siyang nagkaroon ng mental pressure. Malaki ang posibilidad na maging permanenteng baog si Sohee. Hindi na kayanan ni Taehan nang marinig niya ito. Nagsuggest siyang mag-aral sa ibang bansa at gusto niyang isama si Sohee, pero tumanggi si Jisan. Kung aalis si Sohee, wala nang magsisilbi sa kanya. Hindi inaasahan masayang sumang-ayon si Manho dito. Ang kasal ay talagang libingan ng pag-ibig. Doon lang naramdaman ni Sohee na parang nabuhay ulit siya, pero biglang dumating ang kalamidad. Ang walang kwentang asawa ni Jihye nalinlang ng matatamis na salita ni Mira at gumawa ng nakakagulat na bagay. Palihim na nag-ipon si Taewak ng maraming ilegal na pera para tumakbo bilang counselor. Inimbestigahan nito ng mga awtoridad na nakaapekto kay Jihye na malapit ng ma-promote. Pati si Taehan kailangang ipagpaliban ng mga plano niyang mag-aral sa ibang bansa dahil dito. Si Taehan ay isang prosecutor, kaya pwede lang niyang ipagpaliban ang mga plano niyang mag-aral sa ibang bansa hanggang sa maresolba ang iskandalo ng kapatid niya. Para naman kay Jihye, bigla siyang nakatanggap ng mga intimate photos nila ng dati niyang kasintahan. Matagal na silang naghiwalay kaya hindi pinansin ni Jihye ang mga bagay na to, pero mahalaga ang oras na to para ma-promote si Jihye bilang vice president, kaya hindi siya papayag na magkaroon ng anumang salik na hindi pabor sa kanya. Naisip ni Jihye na trick ito ng dati niyang kasintahan, pero hindi alam ni Jihye na ang taong gumamit ng mga litrato para bantaan siya ay si Mira. Lumabas na si Mira ay ang nakababatang kapatid ng dati niyang kasintahan ni Jihye. Gusto ni Mira makaganti kay Jihye dahil iniwan niya ang kapatid niya, kaya sinubukan niya ang lahat ng paraan para pahirapan si Jihye. Nang malaman ni Jihye ang katotohanan, huli na ang lahat. Nag-post na si Mira ng mga litratong yun online at maling inakusahan si Jihye na sangkot pa rin sa dati niyang kasintahan. Agad itong naging mainit na paksa. Galit na galit si Manho pagkatapos makita ito. Palagi niyang itinuturing si Jihye na tagapagmana, pero hindi niya inasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Agad niyang binawi ang lahat ng posisyon ni Jihye at pinilit siyang umuwi para magpatuloy sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa mga bata. Wala nang nagawa si Jihye kundi umuwi. Tulad ng inaasahan, sinalubong siya ng masamang pang-aasar ni Jisan. Hindi pinansin ni Jisan ang bata sa tabi niya at pinalayas niya si Jihye sa bahay. Mabilis na tumawag sa tulong si Sohee, ang dalawang natatakot na bata. 1 taon nang inabuso si Sohee sa bahay na kaya lubos niyang naintindihan ang sitwasyon ni Jihye, pero wala siyang ibang pagpipilian. Pwede lang niyang tulungan si Jihye na asikasuhin ang dalawang bata. Lubos na nalungkot si Jihye. Pagkatapos ng 7 taong pagtitiis, sa wakas nakamit niya ang tagumpay, pero pagkatapos lang ng isang gabi bumalik sa zero ang lahat. Pero hindi tumigil doon ang mga bagay. Para makaganti kay Jihye, isinama ni Mira ang nakababatang kapatid ni Jihye sa usapin. Nagtatrabaho si Hansung sa art gallery ni Mira, kaya nag-forge siya ng mga dokumento at ibinunto ng lahat ng sisihin kina Hansung at Taewak. Para iligtas ang anak niya, ginamit ni Manho ang mga koneksyon niya para ibunto ng lahat ng sisihin kay Hansung. Naitulak si Jihye sa limitasyon. Lumuhad si Jihye at nakiusap kay Manho na patawarin ang nakababatang kapatid niya, pero kung papayag si Manho kay Jihye, kailangang makulong ang anak ni Manho, kaya hindi siya makakapayag. Sa puntong ito kailangang mas kumalma pa si Jihye. Sa wakas naisip niya ang lahat. Kailangan niyang iligtas muna ang nakababatang kapatid niya tapos maghanap ng paraan para bumalik sa kumpanya at ipagpatuloy ang plano niya ng paghihiganti. Trinate ni Jisan si Sohee tulad ng isang servant na naging sanhi ng sobrang pagod ni Sohee hanggang sa himatayin at kinailangang dalhin sa ospital, pero nung natanggap niya ang tawag sa telepono, hindi pinansin ni Jisan ang buhay at kamatayan ni Sohee. Nagpatuloy si Jisan sa pag-inom ng tsaa at pakikipag-chat sa kanyang mga marangal na kaibigan.
Kinabukasan binisita ng kaibigan ni Sohee si Sohee sa bahay at aksidenteng nahuli ni Jisan. Sinigawan ni Jisan si Sohee sa harap ng kaibigan niya. Sinabi rin ni Jisan na nagdala si Sohee ng mga walang kwentang tao sa bahay. Dahil dito nagalit at umalis ang kaibigan ni Sohee. Para pigilan si Sohee na magpatuloy sa trabaho, sinira pa ni Jisan ang computer niya. Kailangang pigilin ni Sohee ang damdamin niya sa loob ng mahabang panahon pero sa wakas hindi na niya kinaya pa. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para hilingin kay Jisan na tumigil. Hindi inasahan ni Jisan na maglakas loob si Sohee na sumalungat sa kanya. Kaya mabilis siyang tumawag sa anak niya at maling inakusahan si Sohee na bastos sa kanya. Lubos na bumagsak si Sohee. Sa desperasyon humingi siya ng diborsyo sa asawa niya. Sinubukan ni Taehan na kumapit pero ayaw nang manatili ni Sohee sa bahay na yun kahit isang segundo pa. Parang impyerno na raw ang bahay na yun. Lahat si Jisan ang nagdedesisyon. Dosenang servants na ang nandoon pero pinahihirapan pa rin ni Jisan ang dalawa niyang manugang dahil galing lang sila sa ordinaryong pamilya at hindi niya trip. Kahit na sobrang naintindihan ni Taehan ang nararamdaman ni Sohee, hindi naman siya naglakas loob na labanan ang nanay niya. Bago sila ikasal, nangako si Taehan na pasasayahin niya si Sohee pero ngayon para lang siyang puppet na nabubuhay araw-araw. Sa huli hindi na talaga kinaya ni Sohee at umalis na siya sa bahay pero wala siyang mapuntahan. Ang tanging pamilya niya lang ay isang ate na lang ang kamag-anak niya. Ayaw niyang mag-alala ang ate niya kaya kinailangan niyang lunukin ang kahihiyan at bumalik sa bahay. Ginamit niya ang banta na magpakamatay para pilitin ang asawa niyang pumayag sa diborsyo pero tumanggi ito. Sabi niya kung mamamatay siya mamamatay rin siyang kasama si Sohee. Umasa siyang mapapatawad ni Sohee ang nanay niya. Dahil sobrang mahal niya si Taehan, nagdesisyon si Sohee na magtiis hanggang sa isang araw kinailangan siyang dalhin sa ospital. Doon lang na-realize ni Taehan kung gaano kalaking sakit ang dinulot ng nanay niya kay Sohee pero hindi umamin si Jisan sa pagkakamali niya. Sa halip sinisisi pa niya si Sohee na hindi raw marunong mag-enjoy sa buhay. Pag-alis daw niya sa bahay nila wala siyang babalikan. Sinigawan ni Jisan si Sohee mismo sa kama ng ospital. Ang ate ni Sohee na nasa tabi niya hindi na nakatiis. Maaga silang naulila at ang ate ni Sohee ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Parang kayamanan kung mahalin ng ate niya si Sohee pero sa bahay ng asawa niya ganoon na lang siya pahirapan. Sa galit dinala ng ate niya si Sohee pauwi. Si Jihae naman kahit na binugbog siya ng matindi ni Jisan para iligtas ang kapatid niya hindi niya pinansin ang pagtutol ni Jisan at pumunta siya sa police station para bisitahin ang kapatid niya. Sinabi ni Jihae sa kapatid niya na huwag magsalita sa interrogation at manahimik lang. Igliligtas niya ito agad. Tapos sinimulan na ni Jihae ang plano niya. Una pumunta si Jihae kay Manho at sinabing gusto niya ng diborsyo. Sa totoo lang gusto talaga ni Manho si Jihae kaya mariin siyang tumangging hayaan siyang magdiborsyo. Gusto ni Manho gamitin ang paraan ng pagbabalik ng posisyon niya para magbago ang isip ni Jihae tungkol sa diborsyo pero kasama lang yan sa kalkulasyon ni Jihae. Kahit anong gawin ni Manho hindi magbabago ang desisyon niya. Wala nang nagawa si Manho kundi makipag-ugnayan kay Lawyer Kim para alamin ang tungkol sa kaso ng diborsyo pero ang pinaka-nagulat kay Manho nag-resign na si Lawyer Kim nung araw na tinanggal si Jihae sa posisyon niya. Naging right-hand man pa ni Jihae si Lawyer Kim. Sa tulong ni Lawyer Kim nakahanap si Jihae ng isang nagretirong actress. Ayon sa investigasyon ni Lawyer Kim ang anak na babae ng actress ay anak ni Taewak. Matagal nang may affair si Taewak sa actress dati. Agad na nakipagkasundo si Jihae sa actress. Basta tulungan siya ng actress manalo sa diborsyo tutulungan naman ni Jihae ang actress makabalik sa entertainment industry. Siyempre pumayag ang actress pero ang totoong layunin ng actress sa paggawa nito ay makaganti sa pagtataksil ni Taewak. Ang susunod na hakbang sa plano ni Jihae ay gawing mag-isa at malungkot ang pamilya ng asawa niya. Umuwi si Jihae para mag-impake at dinala niya ang dalawang anak niya palabas ng bahay. Gabi na nang nalaman ni Manho at Jisan na umalis na pala ang dalawa nilang manugang sa bahay. Tiningnan ni Manho ang walang taong hapagkainan at sobrang nalungkot siya. Sinisi niya ang lahat ng ito sa malupit na ugali ni Jisan. Ang dalawang masuner ang manugang parehong pinaalis pero hindi ganito ang tingin ni Jisan. Akala ni Jisan wala siyang kasalanan. Sa halip sinisisi pa ni Jisan si Manho na kung hindi niya pinayagan si Jihae na mag-manage sa kumpanya hindi raw maglalakas loob si Jihae na maging ganoon katigas ang ulo. Tungkulin daw ng manugang na manatili sa bahay at mag-asikaso pati na rin mag-alaga sa mga bata. Nang marinig ito wala nang nagawa si Manho sa asawa niyang unruly. Parehong umalis ang dalawang manugang sa bahay. Walang mapagbentahan ng galit si Jisan. Kaya sa katulong na lang niya ibinunto ng galit niya pero hindi niya inasahan na tauhan pala ni Jihae ang katulong. Kahit na umalis na si Jihae sa bahay lahat ng galaw ni Jisan ay nasa ilalim ng kontrol ni Jihae. Ngayon pumunta si Taewak sa bahay ni Jihae. Mayabang niyang binyantaan si Jihae na itigil na ang diborsyo.
Akala niya basta't umalis si Jihei sa bahay niya wala na itong kakayahan. Hindi raw mananalo si Jihei sa kasong ta. Ayaw nang makipagtalo ni Jihei sa kanya kaya sinabi niya sa lalaki na umuwi na lang at maghintay ng magandang palabas. Mabilis na naglabas ng balita ang news tungkol sa mga sikreto ni na actress at Taewak. May balita ring nag-file si Jihei ng diborsyo kay Taewak at humihingi ng 500 bilyong won bilang bayad pinsala. Pagkatapos makita ang balita galit na galit si Manho hanggang sa tumaas ang presyon niya. Hindi niya naintindihan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong walang kwentang anak. May mabuti siyang asawa sa bahay pero lumabas at nagkaroon ng affair. Tapos muling inimbita ni Manho si Jihei na magkita. Binyantaan niya si Jihei na itigil na ang diborsyo. Sa tingin ni Manho si Jihei ay anak lang ng mahirap na pamilya pero nagkaroon ng magandang buhay. Naisip niya nagpakasal si Jihei sa mayamang pamilya at namuhay sa mga araw na pinapangarap ng iba. Dapat daw magpasalamat si Jihei sa pamilya niya pero ngayon ginawa yan ni Jihei. Binalaan ni Manho si Jihei na kung hindi siya titigil huwag daw siyang sisisihin kung magiging malupit siya. Ipinahayag din niyang buburahin niya si Jihei sa mundong ta. Sa huli inisip niyang mababa lang ang manugang niya. 7 taon nagtiis si Jihei. Sa mahalagang sandaling ito hindi siya pwedeng sumuko ng madali. Diretsong nagdeklara ng digmaan si Jihei kay Manho. Tingnan na lang daw nila kung sino ang mananalo at matatalo sa huli. Lubos na nagulat si Manho. Hindi niya inasahan na magiging ganoon katigas ang ulo ni Jihei ngayon. Diretsong ibinunto ni Manho ang galit niya sa asawa niya. Si Jisan na sanay sa pagiging matigas ang ulo hindi kinaya ito. Nagsuggest si Jisan na maghanap si Manho ng taong palihim na papatay kay Jihei pero inisip pa rin nilang mababalang si Jihei. Nauna nang kumilos si Jihei. Inutusan niya si Lawyer Kim na maghanap ng doctor friend niya para kumuha ng ilang dokumento at isumite yon sa korte bilang ebidensya. Lumabas na sa loob ng 7 taon inabuso si Jihei ng asawa niya. Tuwing sinasaktan siya sugatan ang buong katawan ni Jihei pero para sa karangalan ng pamilya nila palihim lang siyang naglalakas loob na pumunta sa maliit na klinik ng kaibigan niya para magpagamot. Ang pinakamalalang beses nakunan pa si Jihei. Sa kabutihang palad matalinong babae si Jihei. Sa bawat pagkakataon inutusan ni Jihei ang kaibigan niya na gumawa ng diagnosis report at kumuha ng litrato ng mga sugat bilang ebidensya. Sa buhay na walang puso na matagal nang inasahan ni Jihei na isang araw kakailanganin niya ang ebidensyang ta. Mabilis na nakarating ang ebidensyang ito sa lawyer ni Taewak. Isang makapal na tumpok ng ebidensya na may higit sa 100 kopya ng ebidensya ng pang-aabuso lang. Kahit gaano pa kahusay ang isang lawyer hindi siya maglalakas loob na tanggapin ang kasong ta. Alam ni Taewak na sigurado siyang talo. Galit na galit siyang pumasok sa bahay ni Jihei at sinigawan siya dahil sa pagiging peke at masamang babae. Normal mukha siyang mahina pero sa likod niya nag-iipon siya ng ganoong karaming ebidensya para saktan siya. Ayaw nang makipagtalo ni Jihei sa kanya. Galit si Taewak at sasaktan na sana niya si Jihei pero tinulak siya ni Jihei. Malinaw na sinabi ni Jihei kay Taewak na nagtiis siya sa pang-aabuso sa loob ng 7 taon. Hinding-hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang ganoong bagay. Pumunta si Jihei kay Sohee na umalis sa bahay. Ang dalawang babae na nasa parehong sitwasyon sa wakas nagdesisyon na magkaisa para harapin ang sirang pamilya ng asawa nila pero hindi alam ni Jisan ang tungkol dito. Akala ni Jisan hindi na niya kayang bulihin si Jihei. Kaya naisip niya ang lahat ng paraan para pahirapan si Sohee. Tinawagan ni Jisan si Sohee at sinigawan siya at sinabing bumalik agad sa bahay pero hindi alam ni Jisan na nakipag-alyansa na si Sohee kay Jihei. Nag-uusap silang dalawa kung paano haharapin si Jisan ng magkasama. Kaya ngayon hindi na makikinig si Sohee kay Jisan. Para naman kay Manho pumunta ulit siya kay Jihei. Alam niyang sa pagiging matalino at mapanlinlang ni Jihei hindi mananalo ang tanga niyang anak. Bukod pa may ganoon na siyang kumpletong ebidensya. Kaya gusto ni Manho makipagnegosasyon kay Jihei. Sinabi niyang basta't ikansela ni Jihei ang petisyon ng diborsyo tutuper niya ang lahat ng kondisyon na gusto ni Jihei pero ang mga kondisyon na binigay ni Jihei ay nagdulot ng pagtaas ng presyon ni Manho. Hindi lang hiniling ni Jihei na iligtas ni Manho ang nakababatang kapatid niya gusto rin niya ng posisyon bilang vice president ng grupo. Kung hindi kayang tuparin ni Manho ang dalawang kondisyong hindi ikakansela ni Jihei ang petisyon ng diborsyo. Kahit na pinahahalagahan ni Manho ang kakayahan ni Jihei delikado pa ring bigyan ng kapangyarihan si Jihei ngayon. Kaya hindi niya matanggap ang mga kondisyon ni Jihei. Iniisip niya na ang isang maliit na tao tulad ni Jihei ay hindi mananalo laban sa kanya sa huli pero ang taong dumating sa huli ay nagpabago sa pananaw ni Manho kay Jihei. Ang taong ito ay ang pinagkakatiwalaang lawyer ni Manho. Ang lawyer na tahawak ang lahat ng impormasyon ng kumpanya pero ngayon naging tauhan na siya ni Jihei. Galit na galit si Manho hanggang sa halos magsuka na siya ng dugo. Ibinunto niya ang galit niya sa mga mamahaling antiques. Doon niya lang na-realize kung gaano kalaki ang ambisyon ni Jihei. Wala nang nagawa si Manho kundi magkompromiso kay Jihei.
Nagdesisyon si Manho na hayaang sumuko si Taewak at linisin ang pangalan ng nakababatang kapatid ni Jihae si Han Sung pero ang walang kwentang si Taewak ay takot mamatay kaya tumanggi siyang sumuko sa police station. Nalaman ito ni Jisan at agad siyang pumunta sa asawa niya para magtanong. Sinabi ni Jisan na kung maglakas loob si Manho na ikulong ang mahal niyang anak ikukulong din niya si Manho. Ang pagkakaroon ng ganoong asawa ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Manho. Para naman kay Jihae nagsimula siya ng bagong aksyon. Pumunta siya sa prosecutor na namamahala sa kaso at palihim niyang inilabas ang bahagi ng katotohanan ng kaso sa prosecutor. Binigyan pa niya ng address ni Mira ang prosecutor pero nakatanggap na ng balita si Mira at matagal nang tumakas. Para iwasan na makulong ang anak niya hindi nagtipid si Jisan. Itinulak niya ang isang senior director ng kumpanya para akuin ang sisihin. Dahil doon pinalabas ding inosente si Han Sung. Hindi nagtagal pumunta ulit si Manho kay Jihae. Pagkatapos niyang mag-isip ng mabuti nagdesisyon si Manho na tanggapin ang kondisyon ni Jihae na hayaang maging vice president si Jihae. Sa halip hiniling niya kay Jihae na ikansela ang petisyon ng diborsyo at ibigay ang impormasyon na hawak ni Lawyer Kim. Para naman kay Sohee sinabi niya ang lahat kay Taehan. Sa wakas na-realize ni Taehan ang tunay na mukha ng nanay niya. Kaya nagdesisyon siyang makipag-alyansa sa asawa niya para labanan ang masama niyang nanay. Pag-uwi nakipagtalo si Taehan sa nanay niya. Hindi makapaniwala si Jisan na ang bunso niyang anak na palaging nakikinig sa kanya ngayon kinakausap siya ng ganyan. Tumanggi siyang aminin ang mga pagkakamali niya at sinisi si Sohee. Akala ni Jisan ginamitan ni Sohee ng matatamis na salita ang anak niya. Itinaas ni Jisan ang kamay niya para saktan si Taehan para magising siya. Sinabi niya sa lalaki na huwag magpalinlang sa Fox pero hindi alam ni Jisan na ang mga aksyon niya ay lalo lang nagdulot ng galit sa anak niya. Umalis din sa bahay si Taehan pero ang pagtataksil ng lahat ay simula pa lang ng miserableng buhay na naghihintay kay Jisan. Nag-aalala si Manho na baka ilabas ni Jihae ang ebidensya na makakasama sa grupo. Kaya ginamit niya ang posisyon bilang vice president para panatilihin si Jihae pero hindi na madaling magtitiwala si Jihae kay Manho. Ngayon sobrang maingat siya sa bawat hakbang. Naintindihan din ni Manho ang iniisip ni Jihae. Kaya nagsimula siyang gamitin ng dalawang bata para bantaan siya. Kung patuloy na tatanggi si Jihae sa posisyon ng Vice President magdudusa rin ang dalawang anak na babae ni Jihae. Pwedeng hindi mag-alala si Jihae para sa sarili niya pero baka mag-alala siya para sa mga anak niya. Nangako pa si Manho na ituturing niya si Jihae na heir para alagaan. Pagkatapos niyang mag-isip ng mabuti nagdesisyon si Jihae na tanggapin ang mga kondisyon ni Manho pero hindi niya ibibigay ang ebidensya na hawak niya. Nangako lang si Jihae kay Manho na itatago niya ito bilang sekreto. Sa ganoong paraan dinala ni Jihae ang dalawang bata pabalik sa bahay ng asawa niya. Nagdesisyon din si Sohee na bumalik sa bahay ng asawa niya. Ang pagtatago ni Sohee sa labas na parang takas ay hindi raw ang tamang paraan. Dapat sanay masayang kaganapan ang pagbabalik ng dalawang manugang ng sabay-sabay pero hindi masaya si Jisan. Kung magtatagumpay si Jihae na maging vice president siguradong aakyat sa ulo ni Jisan si Jihae. Kaya nagsimula ulit magkaroon ng masamang pag-iisip si Jisan. Gusto ni Jisan na manatili si Jihae sa bahay para mag-asikaso mag-alaga sa mga bata at magsilbi sa kanya ng buong puso tulad ng dati pero sinabi ni Manho kay Jihae na huwag na siyang gumawa ng gulo sa harap ni Jihae kung hindi sisipain siya ni Manho palabas ng bahay. Lubos na natulala si Jisan pagkatapos marinig ito. Kaya naisip ulit ni Jisan ang isa pang plano. Nagsimula siyang subukang suyuin si Sohee. Gusto ni Jisan linlangin si Sohee para makipag-alyansa sa kanya para harapin si Jihae pero hindi tanga si Sohee. Hinding-hindi nakalimutan ni Sohee ang ginawa ni Jisan. Hindi siya naniwala sa matatamis na salita ni Jisan. Hindi nagtagal dumating ang araw ng inaugurasyon ni Jihae. Nang makita ni Taewak ang balita galit na galit siya hanggang sa halos magsuka siya ng dugo. Dapat daw sa kanya ang posisyong yun pero kinuha ng asawa niya. Mas lalo pang nawala ng pag-asa si Mira. Sa una nakipagsabuatan siya kay Jisan para saktan si Jihae at nagdulot ng pagkabilanggo ni Han Sung pero ngayon hindi lang siya walang influence kay Jihae naging vice president pa ng grupo si Jihae. Kinailangan ni Mira na mamuhay sa pagtatago para iwasang mahuli ng pulis. Sa una gusto ni Mira maghanap ng tulong kay Jisan pero ngayon wala na siyang silbi kay Jisan. Kaya gusto ni Jisan na alisin si Mira. Lubos na nalungkot si Mira. Nangako siyang pagbabayar niya ng mahal si Jisan. Kinabukasan pumunta si Mira sa police station para umamin. Dahil umamin si Mira na damay din si Taewak sa kaso ng embezzlement. Sobrang natakot siya. Ayaw niyang makulong kaya nakiusap siya sa kapatid niya para tulungan siya pero sobrang seryoso ng usapin kaya kahit ang kapatid niya na isang prosecutor hindi siya maprotektahan. Lahat ay pabor kay Jihae pero ang prosecutor na tumulong kay Jihae dati bigla siyang pinahirapan.
Nangako si Jihei na bibigyan siya ng ebidensya ng kumpanya ni Manho pero ngayon binawi ni Jihei ang salita niya na nagdulot ng sobrang galit sa prosecutor. Nangako siyang gagawin niya ang lahat para pabagsakin si Jihei pero hindi natakot si Jihei. Ipoprotektahan niya ang posisyon niya sa lahat ng paraan. Dahil umamin si Mira na damay din ang conglomerate ng pamilya ng asawa ni Jihei. Nahaharap ang kumpanya sa malaking krisis pero si Taewak niyayakap ang magagandang babae at naglalasing sa mga nightclub araw-araw. Ngayon naging vice president na si Jihei at may kapangyarihan na siya. Ayaw na niyang makita ang walang kwentang asawa niya. Kaya nagdala siya ng grupo ng bodyguards para makipagkita kay Taewak. Pagkatapos makita si Jihei hindi alam ni Taewak kung paano magkontrol sa sarili sinisisi pa niya si Jihei sa pagnanakaw ng posisyon niya bilang vice president. Gusto pa ni Taewak saktan si Jihei pero hindi na siya madaling mabuli. Sinampal niya si Taewak, kasabay nito si Jisan ang salarin na nagdulot ng lahat nakita rin ang balita ng pag-amin ni Mira. Agad na natakot si Jisan pero naisip niya ulit na ang asawa niya ay president ng isang sikat na korporasyon kaya walang magagawa ang pulis sa kanya. Kada rating lang ni Jihei sa bahay at nakita niya si Jisan. Sinadya ni Jisan na manggulo. Sinigawan ni Jisan si Jihei na hindi raw marunong gumawa ng kahit pinakamaliit na bagay. Hindi raw karapat-dapat si Jihei na maging vice president ng grupo. Masakit na nga ang ulo ni Jihei dahil dito at ngayon kailangan pa niyang harapin ang masasamang salita ni Jisan. Sobrang galit siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Sinigawan ni Jihei si Jisan dahil palagi raw siyang nagbubante ng sisihin sa kanya. Nagulat din si Jisan nang naglakas loob si Jihei na sagutin siya pero ngayon wala siyang magawa kay Jihei. Hindi niya na-realize ang kaseryosohan ng problema. Nagtatago pa rin siya sa sekreto niyang gallery umiinom ng wine nakikinig sa musika at nag-e-enjoy ng sobrang komportableng buhay pero hindi inakala ni Jisan na masisira ang gallery niya agad dahil ang mga painting sa loob ay lahat ilegal na na-trade ni Mira. Sinabi ni Jihei kay Manho ang tungkol dito. Galit na galit si Manho hanggang sa agad siyang nagpadala ng tao para sirain ang sekretong gallery ni Jisan. Para naman kay Sohee mula nung bumalik siya sa bahay na pinapangarap niyang pinapahirapan siya ni Jisan. Gabi-gabi palagi siyang may nightmares. Ayaw na talaga niyang mamuhay ng ganyan. Diretsyong kinuha ni Sohee ang buong bote ng sleeping pills at ibinuhos lahat sa bibig niya. Mabilis na nagbigay epekto ang mga pills. Nahulog si Sohee sa drug-induced coma. Sa kabutihang palad bumalik si Taehan sa tamang oras. Mabilis niyang dinala si Sohee sa emergency room. Dahil doon nailigtas ang buhay ni Sohee pero ang eksenang ito nakunan ng mga reporter. Ang bagong manugang gumawa ng katangahan nung lumipat siya sa bahay ng asawa niya. Nang makita ni Jisan ang newspaper report ang unang naisip niya ay hanapin ang asawa niya para suruan si Sohee. Sinabi ni Jisan na sinadya raw ni Sohee na umarte na parang tanga at sinadya raw gamitin ng gamot para sirain ang reputasyon ng pamilya. Hindi na-realize ni Jisan na siya ang nagtulak kay Sohee sa puntong ito. Pagkatapos malaman nito agad na nakipag-ugnayan si Jihei sa newspaper na naglathala ng balita at hiniling sa newspaper na burahin ang lahat ng artikulo tungkol kay Sohee at bawiin ang mga newspaper na nailathala. Kung hindi pipilitin niya ang mga newspaper na magsara, nagpayo ang doktor kay Taehan na dalhin si Sohee sa ibang bansa para maibsan ang stress niya. Tutulong ito kay Sohee na malampasan ang depression niya. Narinig ni Jisan ang balita at sinubukan niyang pigilan ang anak niya. Nagpatuloy si Jisan sa paninira na nagkukunwari raw si Sohee na may sakit. Ginawa raw ito ni Sohee para makuha ang simpatsya ng lahat. Galit na galit si Taehan. Hindi niya nakayanan ng nanay niyang nag-aakusa sa asawa niya kaya sinigawan niya ito. Hindi na rin nakayanan ni Manho kaya sinabi ni Manho sa asawa niya na umalis agad. Pagkatapos ma-discharge sa ospital hindi pa rin lubusang gumagaling si Sohee. Habang nag-aalmusal nakatulog si Sohee dahil sa pagod. Nakita ni Jisan si Sohee na ganyan at hindi nag-alala kundi nagsabi pa ng malupit na salita. Sinabi ni Jisan na nagkukunwari raw si Sohee na may sakit para iwasan ang housework. Nagbigay si Jisan ng maraming matitinding salita sa harap ng lahat pero hindi niya alam na dumating na ang kaparusahan niya. Inutusan ni Manho ang mga servant na ilipat ang lahat ng furniture sa gallery ni Jisan sa landfill para sirain. Umiyak at sumigaw si Jisan humihingi ng bayad pinsala sa asawa niya dahil ang mga yun daw ay mga bagay na pinaghirapan niyang makuha. Galit na galit si Manho at sinigawan siya sinabing pig-brain na tao raw siya. Nang marinig niyang sinabi yan ng asawa niya na-realize ni Jisan ang kaseryosohan ng problema. Agad siyang nagpanik at humingi ng tulong kay Jihei para malutas ang mga problemang dahil ayaw niyang makulong pero wala si Jihei balak na alalahanin siya. Nakita ni Jisan na naglakas loob si Jihei na hamakin siya. Kaya agad siyang nagbago ng ugali at sinigawan si Jihei na walang utang na loob at walang galang na manugang. Si Manho na nakatayo sa tabi niya hindi na nakayanan. Kaya sinigawan niya ang asawa niya. Sobrang nasaktan si Jisan. Naisip niyang sobrang walang puso ang mga tao sa pamilyang ta.
Walang sino man ang gustong tumulong sa kanya. Naisip niya na kung tatakas siya sa ibang bansa hindi siya mahuhuli ng pulis. Sa ganoong paraan hindi niya na kailangang makulong pero masyado siyang nag-isip ng simple. Nagpataw na ang mga awtoridad ng exit country restriction sa kanya. Ngayon lang natakot si Jisan. Pwede lang si Jisan na masunar ang manatili sa bahay at maghintay ng parusa mula sa batas. Para naman kay Jihei nag-initiative siyang dalhin ang asawa at anak niya sa suburbs. Naramdaman ni Taewak na sobrang kakaiba. Akala niya nagbago ang ugali ni Jihei at gustong maging mabuting asawa at nanay. Akala niya malakas pa rin ang charm niya. Hindi inakala ni Taewak na gusto lang ni Jihei hayaan siyang mag-enjoy sa huling masayang sandali niya dahil nakatanggap na ng balita si Jihei nang maaga na malapit nang ipadala si Taewak sa bilangguan. Ngayon malapit nang makulong si Jisan. Inimbita ni Jihei si Sohee na magkita para ipagdiwang ang tagumpay pero kahit ngayon hindi pa rin makatakas si Sohee sa psychological trauma. Tiningnan ni Taehan ang asawa niya sa harap niya at palagi niyang nararamdaman na naging sobrang kakaiba siya. Hindi na si Sohee ang nakangiting writer na kilala niya dati kundi isang manugang na nakikinig sa biyenan niya. Sobrang nagsisisi si Taehan dahil si Sohee ay naging ganoon dahil sa malupit niyang nanay. Kaya nagdesisyon siyang tanggihan ang trabaho niya sa gabi para dalhin si Sohee sa isang romantic date pero nakatulog si Sohee dahil sa pagod habang naghihintay ng pagkain. Sobrang nasasaktan ang puso ni Taehan. Tinanong niya si Sohee kung ano ang ideal niyang buhay may asawa. Sinabi ni Sohee na gusto niyang mamuhay ng komportable at walang pakialam. Hindi niya kailangang matakot sa kahit sino. Gusto rin ni Sohee gawin ang gusto niya. Siguro dahil nagsalita siya at naglabas ng pressure sa puso niya. Sobrang ganda ng tulog ni Sohee nung gabing yun pero si Taehan kabaligtaran. Naaalala niya ang sinabi ni Sohee at sobrang miserable siya. Hindi man lang niya kayang ibigay kay Sohee ang simple at ordinaryong buhay. Ngayon na ang kumpanya ng pamilya ay iniimbestigahan at nahaharap sa pagkalugi hindi na pwedeng hayaan ni Taehan na madamay pa si Sohee. Pagkatapos ng isang gabi ng mental struggle sa wakas nagdesisyon si Taehan. Si Jihei pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiis sa wakas ikinulong ang biyenan niya. Ngayon ay talagang isang araw na dapat ipagdiwang para kay Jihei dahil malapit nang dumating ang pulis para arestuhin si Jisan at ang peke niyang asawa. Kahit na ayaw ni Manho makita ang eksenang ito wala siyang ibang pagpipilian. Kasalanan ng asawa at anak niya ang lahat. Para protektahan ng grupo pwede lang hayaan ni Manho na asikasuhin ng pulis ang asawa at anak niya. Para naman sa kanya nakinig siya sa arrangement ni Jihei at pansamantalang tumakas sa ibang bansa para iwasan ang gulo. Lubos na natulala si Jisan nang marinig niya ito. Ang asawa niya ay kasama niya sa halos buong buhay niya pero ngayon iniiwan siya at tumatakas. Dahil dito sobrang galit siya hanggang sa umiyak siya. Hindi pa rin matanggap ni Jisan ang katotohanan ito. Malinaw na kahapon asawa pa siya ng isang chaebol pero ngayon malapit na siyang makulong. Talagang hindi matanggap ni Jisan. Nagsimula si Jisan na humingi ng mga walang katuturang hiling kay Jihei. Akala ni Jisan mas mahalaga ang buhay niya kaysa buhay ni Jihei. Tutal sobrang bata pa ni Jihei kaya dapat si Jihei ang makulong sa halip na siya pero nakalimutan ni Jisan na tumakas na si Manho sa ibang bansa. Kaya ang pamilyang Ta ay ganap nang nasa ilalim ng kontrol ni Jihei. Kaya hindi hahayaan ni Jihei na magpatuloy si Jisan sa pambubuli sa kanya. Sinabi ni Jihei kay Jisan na manatili sa bahay at maghintay ng parusa mula sa batas. Pagkatapos sabihin yun hindi na siya lumingon at umalis. Kasabay nito si Taehan para hindi madamay ang asawa niya diretsyong nag-file ng diborsyo kay Sohee pero hindi pumayag si Sohee. Nahulaan niya ang intensyon ng asawa niya. Kaya kahit anong mangyari tumanggi siyang magdiborsyo. Gusto niyang lampasan ang mga paghihirap kasama ang asawa niya. Nang makita niyang hindi siya iniwan ng asawa niya mas lalo pang nahiya si Taehan. Walang puso siyang nagsabi ng matitinding salita para paalisin si Sohee pero tumanggi si Sohee na umalis sa kanya. Sa huli dinala lang ni Taehan si Sohee pabalik sa bahay ng nanay niya. Para naman kay Jihei mabilis siyang nakipag-ugnayan sa nakababatang kapatid niya. Gusto niyang kunin ng nakababatang kapatid niya ang 2 anak niyang babae. Ayaw niyang makita ng mga anak niya na dadalhin ng pulis ang tatay at lola nila. Tutal sobrang bata pa ng 2 bata. Tapos nakipag-ugnayan siya sa prosecutor at sinabi sa kanya na maghintay hanggang sa makuha niya ang 2 bata bago kumilos. Hindi nagtagal inaresto ng pulis si Taewak na sobrang natakot hanggang sa umamin siya sa kasalanan niya agad. Si Jisan naman kabaligtaran. Malakas siyang sumigaw na inapi siya sa harap ng media pero hindi pinansin ng pulis ang mga salita niya. Pagkatapos ng lahat bumalik si Jihei sa bahay ng nanay niya. Niyakap niya ng mahigpit ang nanay niya at umiyak. Sa wakas pagkatapos ng 7 taon ng pagdurusa na kumpleto niya ang plano niya ng paghihiganti. Pagkatapos ng krisis na si Jihei na ang naging pinakapinagkakatiwalaan ni Manho. Kaya nagdesisyon si Manho na ipasa ang grupo kay Jihei para patakbuhin.
Idineklara ni Manho si Jihye na ng grupo. Sa wakas nakalaya si Sohee sa miserableng buhay niya. Pagkatapos nilang lampasan ng krisis na at kasama si Taehan, nagdesisyon silang dalawa na opisyal na magdiborsyo. Kahit na sobrang nagsisisi sila pinigilan pa rin nila ang luha nila. Naintindihan ni Taehan na siguro kapag libre na si Sohee ang pinsalang dinulot ng nanay niya kay Sohee ay unti-unting gagaling. Sa isang iglap lumipas ang isang taon at lahat ay umuusad sa magandang direksyon. Si Jisan na naglilingkod sa sentensya niya sa bilangguan tumanggi siyang tumahimik at nagsimulang manggulo. Sinadya niyang magkunwari na may malubhang sakit kaya inilipat siya sa ospital. Akala niya sobrang galing niya kaya malilinlang niya ang lahat pero kahit anong trick ang gawin niya makakakuha lang siya ng kaunting kalayaan sa maikling panahon. Umarte pa siya sa harap ni Manho. Sinabi niyang may cancer siya at malapit nang mamatay pero hindi niya inasahan na nakita na ni Manho ang intensyon niya ng maaga. Diretsyong inilantad pa ni Manho ang katotohanan. Naisip niyang nanggugulo lang si Jisan. Tinanong niya kung gusto pa rin niyang saktan ng grupo. Pagkatapos niyang hayaan si Jisan huminga ng sariwang hangin sa labas sa loob ng isang araw ibabalik pa rin siya ni Manho sa bilangguan para ipagpatuloy ang sentensya niya pero malabong inisip pa rin ni Jisan na libre na siya kaya nagsimula siyang maging mayabang ulit. Nang malaman ni Jisan na nagdiborsyo si Sohee at ang anak niya agad siyang tumawag at sinigawan si Sohee. Akala ni Jisan si Sohee pa rin ang mahina at masuner ang manugang tulad ng dati pero ngayon na nagdiborsyo si Sohee wala na siyang koneksyon sa pamilya ng dati niyang asawa. Hindi na niya kailangang tiisin ang galit ng dati niyang biyenan. Kaya itinapon ni Sohee ang telepono niya sa ilog. Galit na galit si Jisan. Para naman kay Taewak gusto rin niyang matuto mula sa nanay niya at gamitin ang paraan ng pagkunwari na may sakit para makalabas sa bilangguan pero ang paraan ni Jihye ay nagdulot ng desperasyon sa kanya dahil mag-asawa sila dati. Binigyan ni Jihye si Taewak ng isang libro kung paano tumakas sa bilangguan. Sinabi niya kay Taewak na pag-aralan ng mabuti ang nilalaman para matagumpay siyang makatakas sa bilangguan. Binalaan din niya si Taewak na mas maganda kung wala siyang ibang intensyon kung hindi gagamitin niya ang lahat ng paraan para manatili siya sa bilangguan ng walang hanggan. Tiningnan ni Taewak ang libro na iniwan ni Jihye at naalala niya ang eksena kung saan sinasaktan siya at ang nanay niya araw-araw si Jihye. Ngayon sobrang nagsisisi siya pero ngayon na alam niya na kung paano magsisihuli na ang lahat. Paglabas ngumiti si Jihye ng tagumpay. Hindi siya lumingon kundi agad siyang lumakad at naghanap ng masayang buhay na palagi niyang gusto. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Salamat sa panunood. Ano ang tingin niyo sa pelikulang ta? Mag-comment sa ibaba para malaman namin.